Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 29, 2024. Patuloy ngang lumalakas itong northeast monsoon o yung amihan na nakaka-apekto na nga po yan sa halos buong Luzon. Apektado na rin po niyan ang Metro Manila. Yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, yan naman po ay apektado naman po niyan ang parte ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Asahan nga po natin na mataas ang mga tsansa ng pagulan, lalong-lalo na nga po sa parte ng Mindanao at ng Visayas. May mga tsansa rin ng mga pagulan sa parte ng Palawan. At ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, asahan nga po natin na magiging may mga tsansa na magiging maulan sa unang linggo ng December. At meron nga po tayong possible low pressure area na mabubuo at magpapaulan nga po yan sa parte ng Visayas. Pero as of now, mababa pa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Dito nga po sa ating rain map animation, expected nga po natin na mamayang alas 10 ng umaga, mataas po ang chance ng pagulan sa eastern section ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At yung shear line naman ay magpapaulan po yan sa may parte naman ng Bicol region, sa may parte ng Metro Manila, hanggang dito nga po sa may parte ng northeastern section ng Mindoro provinces. At yung ITCC naman, expected natin magpapaulan po yan hanggang sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, expected din po natin na mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa Mindanao, ilang bahagi ng Visayas, at yung shear line naman po sa parte ng Bicol region, Quezon, at Northern Luzon. Maging sa Palawan po, asahan natin may mga tsansa na mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, expected pa rin po natin yung eastern section ng ating bansa ay mataas ang posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 30, huling araw na nga po ng Nobyembre, expected pa rin po nga natin yung paglakas ng amihan, habang yung shear line ay magpapaulan po yan sa parte ng Visayas. Pagdating naman po ng unang araw ng December, mataas po ang tsansa ng pagulan sa may parte nga po ng Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa shear line. Pagdating naman po ng December 2, ganun pa rin po, yung shear line magpapaulan po yan sa eastern section ng Central Luzon. At pagdating naman po ng December 3 hanggang December 4, expected po natin bahagyang hihina yung amihan at yung shear line aangat po yan hanggang sa may parte ng Northern Luzon. By December 5 hanggang December 6, expected pa rin po natin bahagya pa rin hihina itong northeast monsoon at magkakaroon nga tayo ng cloud cluster o possible low pressure area sa eastern section nga po yan ng Visayas. Pagdating naman po ng December 7, yung low pressure area, mataas po ang chance po niyan na magpaulan sa may parte nga po ng ilang bahagi ng Bicol region at ng Visayas habang muling bubugso yung ating northeast monsoon o yung amihan. By December 8, expected natin mataas pa rin po ang chance ng pagulan sa parte ng Bicol region, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Palawan at dito nga po sa northern portion ng ating bansa ay mataas pa rin po ang pag-ulan. Sa ngayon nga po, maliban po sa low pressure area na posibleng magpaulan sa parte nga po ng Visayas, wala naman po tayong nakikitang anumang posibleng bagyo na mabubuo at meron tayong possible low pressure area na imomonitor sa labas nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.